Ang tunay na body positivity ay pagmamahal sa sarili na may kalakip na respeto sa katawan na ibinigay sa atin ng Diyos. Kapag ang physical traits natin ay given and beyond your control, tulad ng kulay ng balat, shape ng parts ng katawan mo, at iba pa, mahalin mo ang sarili mo and keep on focusing on what you can improve about yourself. Hindi ang buhay umiikot sa physical appearance lang. Lahat ng tao, sensitive yan when it comes to their physical appearance. Kailangan maging maingat tayo sa ating pananalita. Hindi kailangan ipamukha sa bawat isa mga kapintasan or ikumpara tayo sa iba. Ang kailangan ay words of encouragement, maybe discouragement. Makita ang mabuti sa bawat isa sa kabila ng kapintasang pisikal. Ilagyan natin ang sarili natin sa lugar nila. Kapag ikaw ba ang tatanggap ng salita na binitawan mo sa kanila, matutuwa ka ba? Ang kapintasan ng kapwa or imperfections ay hindi lisensya para magbitaw tayo ng masakit na salita. We need to think before we speak. Most of the people nowadays speak more before they think. Ano ngayon ang tunay na body positivity? True body positivity promotes freedom. Yung hindi tayo nakatali sa anumang walang basihang perception ng lipunan sa tunay na kagandahan. Yung niyayakap natin ang katawan na biyaya sa atin ng Diyos nang may kalakip na respeto. If you take good care of your body, no matter what you look, you are at peace with yourself. On the other hand, if you are at war with your body and hate yourself for that, you will feel miserable and discontented. Don't let society define your beauty. Define it yourselves. Focus on things that you can improve tulad ng health, character, ano ba yung mga potential mo, learning, personal growth, self-care, at syempre, ang personal relationship with God. Create a better version of yourself each day and stop pretending to be someone you're not. You are enough in the eyes of our loving God. Ang halaga natin, hindi nasa panlabas na nyo lang. Kung susundin mo ang standard na beauty ng lipunan sa kasalukuyan, wala yung katapusan. And we will always feel inadequate and depressed at hindi ka magiging malaya. Bagamat wala tayong karapatan na i-assert ang positibong pagtanaw o opinyon ng iba sa ating pisikal na kalagayan dahil sa nakagisnang paniniwala, wala kang magagawa doon, pero may karapatan naman tayong maging confident at mahalin ang sarili natin sa pinakamataas at pinakamagandang pamantayan ng Amang Lumikha. Sabi sa 1 Peter 3 verse 3-6, let your beauty come from your inner personality, not a focus on the external. For lasting beauty comes from a gentle and peaceful spirit, which is precious in God's sight and is much more important than the outward adornment of elaborate hair, jewelry, and fine clothes.